Sa nakaraang video, nag-14 years old na ang bida. Nakita natin ang birthday banquet at coming of age nito na sinelebrate ng buong kaharian. Marami ang mga nag-congratulate sa bida dahil nga adult na ito kasama na ang reyna. Ngunit ang totoo, lahat halos sila, lalo na ang reyna ay hindi na makapag-antay na umalis na ang prinsipe sa kanilang lugar. At nalaman nga ng bida, napaka talaga ng reyna ang pagpapatapon sa kanya sa malayong lugar para hindi siya maging sagabal sa kanyang mga plano. Pero nagtapos ang video natin nakaraan, sa nakakagulat na eksena kung saan ni-request ni Princess Kania na sumunod sa kapatid nito sa Fahilia. Nanumpa siyang maging knight nito. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento. Nagulat ang bida dahil sinambit ng kapatid ang vow ng mga knight. Hindi niya raw masabi if formal na panunumpa ito dahil prinsesa ang ate niya at hindi ito pwede maging knight, isa pa wala daw siyang consent nito. Pero ang pinakamalaking problema daw nila ay masyadong maraming tao ang nanonood sa kanila. Hindi daw joke ang sinambit nitong panunumpa, lalo na't ang nagsabi nito ay isang taong na-achieve na ang maging aura master. So wala nang choice ang lahat kung hindi tanggapin ang oath na ginawa ng prinsesa. Napa-facepalm ang bida nang marealize na plano ito ng kapatid niya all this time. Sa isip ni Kania, hindi niya lang daw ito ginagawa dahil concerned siya sa kapatid niya, pero ginagawa niya raw ito para sa kanyang sarili. Hindi naman may pinta ang reaksyon ng hari sa nangyari at tila nahimitay pa nga ang nanay niya dahil sa ginawa niya. Ang reyna sa gilid ay nagalit dahil sa isip niya, naayos na ang pinroblema niya ng matagal which is yung prinsipe pero ngayon dumagdag naman ang prinsesa. Mixed emotions naman si Prince Errol dahil dito. Normally, tatawanan niya lang daw dapat ito pero ngayon napapaluluha siya dahil sa nangyari. Naisip nitong tila hindi nagiging maganda lagi ang nangyayari tuwing birthday niya. Kaya naman wag na daw sana silang mag-birthday banquet muli. Nagkaroon man ng komosayon, tuloy pa din ang takbo ng buhay. Inilalagay na ang mga gamit ng prinsipe sa karwahe at nagpaalam na ito. Sabi naman ni Lady Livana na napakabilis daw ng oras, parang kahapon lang ay ipinanganak ito pero ngayon ay ang laki na raw ng prinsipe. Sabi naman ng bida na wag daw mag-alala ito para sa kanya dahil bibisita daw siya palagi. Dagdag ng kanyang ina, hindi nito alam kung gaano sila ka-worried noon ni China dahil hindi ito pala iyak nung bata. Pero nakakatuwang lumaki daw ito ng maayos. Napaisip naman ang bida na akala niya naging okay ang pagganap niya bilang baby, tila kailangan niya pang mag-improve dito. Sabi nitong dahil mahina ang pangangatawan niya, tumawag lang daw ito sa kanya kung kailangan niya ng tulong. Pero sinabi ulit ng bida na wag itong mag-alala dahil ang pupuntahan niya raw na lugar ay hindi niya na natapos ang sasabihin dahil sinabi ng ina na alam niya kung saan ipapadala ang anak. Nagulat naman ang bida dahil sinigurado niyang secret lang iyon sana. Pero sagot ni Livana na meron ba daw nanay ang papayag na hindi malaman kung saan mapupunta ang anak nito. Sa isip ni Prince Errol na kahit ang former pro gaya niya ay helpless daw sa harap ng nanay niya. Sinabi nitong confident siya na saan man mapapunta ang anak alam niyang magiging okay ito. Kaya naman hindi niya na raw sasabihin na nag-wow-worry siya. Basta mag-iingat lang daw ito palagi, sabay sabi ng I love you. Sagot ng bida na sana ay alagaan din ito ang sarili niya at kalusugan. Kahit na daw pwedeng bumalik-balik ang prinsipe, malungkot pa din daw ang pagiging independent o ang mapalayo sa magulang. Naglakabay na nga ang prinsipe patungo sa norte kung saan makikita ang Icy Mountains. Nagulat naman ito sobrang lamig paglabas ng mukha niya sa karwahe. Papunta daw ito sa Icy Continent. Inimagine nito na nagpapahukay siya sa isang servant pero nabali lang ang gamit niyang tool. Hindi naman ito makapaniwala at sinabing ang mga noble na nagpatapon sa kanya doon ay siguradong nais siyang mamatay. Maghintay lang daw sila dahil kahit itulak siya sa lava, gagawin niya itong isang komportableng paraiso. Sinabihan naman siya ng kapatid na tigilan ang paglalaro at isarado ang bintana ng karwahe. Sabi ng bida na worth it daw ang paggastos niya sa pagbili ng heating magic tools dahil somehow warm daw ang pakiramdam niya. Sagot naman ng kapatid na tigilan nito ang pag-arte dahil warm naman daw doon sa karwahe, sabay tanong magkano ang ginastos nito sa outfit niya. Inisip naman ng bida na bakit daw kaya normal lang ang suot ng ate niya sobrang lamig daw doon. Nalaman niya naman na ginagamit nito ang mana niya bilang insulator. Hindi niya raw tinuro yun at nagulat na nagawa niya ito mag-isa.
So sinabi niyang talented nga daw ang kapatid. Sagot naman ni Kania na lahat naman daw ay kayang gawin iyon. Sabi ni Errol kapag sinabi niya yun sa mga escort knights niya, siguradong maiiyak sila. Bigla namang tinanong ng prinsipe kung hindi ba daw nito pagsisihan ang desisyon niya. Pag-alit naman nitong sinagot na ganun ba daw niya ayaw na sinamahan siya ng kapatid doon. Kinurot niya ito kaya sumagot si Errol na hindi daw ganun. Sinabi niyang okay lang daw kayang sinundan siya nito bilang apprentice knight. Dahil daw doon, isang buong araw silang nag-usap ng hari para maayos ang agreement sa mangyayari. Matapos daw nun, kinausap siya ng hari pero no ang sagot nito sa ama, at kahit sa kanyang ina, no ang reply niya habang pinag-uusapan ang pagpunta niya sa Fahilia. Pinigilan siya ng kanyang mga magulang pero hindi pa rin talaga ito nagpapigil at sinamahan ang kapatid. Sabi ni Kania na hindi niya raw ito pagsisisihan. Tinitignan niya raw ito bilang isang oportunidad. Hindi ba raw at sinabi niya na sa kanya, kung magstay siya sa kaharian, ikakasal lang ito sa hindi niya kakilala. Nag-agree naman ang prinsipe at naisip na nakakabilib nga daw na sa edad ng ate niya na 19 ay hindi pa din ito engaged. Yun daw kaya ang dahilan talaga kaya nagpumilit itong sumama. Tulad niya, ayaw niyang ma-restrict, so naiintindihan niya ang desisyon nito. Sinabi ng prinsesa na hahanapin nito ang freedom simula ngayon. Sabay tanong naman ng prinsipe kung sino ang magiging partner nito. Hindi niya raw alam, dahil ni-reject niya na ito bago niya pa marinig ang pangalan niya. Tila okay na nga din daw na hindi natuloy ang engagement ng kapatid dahil kahit nobleman ang makakapareha nito, mahihirapan daw yun for sure dahil sa ugali ng ate niya. Kung sino man daw yun ay dapat magpasalamat sa kanya. Matapos ang mahaba nilang paglalakbay, dumating na sila finally sa kanilang destinasyon. Meron siyang 1,000 na sundalo at 200 slaves para maging mga residente doon. At lastly, ang kanyang entourage, alchemists at mga maid. Time na daw para simulan ang paggawa ng kanilang paradise. Ano kaya ang mga susunod nilang hakbang? At magsusurvive kaya talaga sila doon kahit na sobrang lamig at walang karatig-nayon? Pero base sa mga nakaraang episode, nakita naman natin na kahit na anong sitwasyon man ang kinakaharap ng bida, nakakahanap ito palagi ng paraan para magtagumpay. Salamat sa kanyang mga experience at pinagdaanan sa kanyang previous 100 lives. Nakakaabang kung ano na namang pagsubok kaya ang darating ngayong nasa Fahilia na siya, malayo sa kanyang mga magulang. Well, malalaman natin yan sa mga susunod na episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.